guys, it's me, Ikay. It's me, Ellie. Another day, Another vlog. another curiosity. So guys, kakauwi lang namin ni Ellie and kakatapos lang ng class namin ni Ellie kay Sir Yui. And grabe, nakaka-curious yung lesson. Ano nga ulit yun, Ellie? How socialization shape your self-concept. Yes, and ngayon, gagawa kami ng vlog or review vlog about dun sa topic na yon, and mamaya, samahan niyo kami. Pero bago muna yan, Ellie, i-share muna natin kung ano yung understanding natin sa how socialization shape an individual self-concept nga. So, ikaw muna, ano ba para sa'yo? Sa akin, kung paano nila na-adapt yung kultura nila through different places and culture, lalo na yung pakikisalamuhan nila, paano sila nagkakaroon ng idea or mag-adapt sila ng lifestyle through the environment na kinagigisnan nila. Ikaw ba, Ellie? Tanungin ko lang, nangyari na ba yun sa'yo? Ako? Na-adapt mo yung culture ng isang individual, ganun, yung culture nila? Oo, sa pamamaraan ng pakikisalamuha sa kanila, habang inaalam mo yung konsepto ng kanilang kinagisnan, nagkakaroon ka ng idea at nagkakaroon ka ng self-concept sa mga bagay na yun. Pero totoo na, grabe yung impact talaga ng pakikisalamuha ng matagal sa mga ganung tao kapag bago ka talaga, diba? Mm-hmm. Oo, kumbaga, nag-shape siya sa, sabihin natin, another personality. Pwedeng ganun, diba? So guys, ayan, samahan niyo naman kami. I-review namin ang video na napili namin ni Ellie. In 3, 2, 1. Good afternoon, viewers. At ngayon, nandito nga tayo sa Paco Talks. Samahan niyo ko na alamin sa mga taong ito na galing pang Western, Africa, and of course, meron din tayong OFW at indigenous people, at malalaman natin sa kanila kung paano ba na-apektuhan ng socialization or kung paano nakaka-apekto ang socialization para mahugot ang kanilang pagkatao. So, umpisahan po natin kay Miss or Mrs. dahil nga nahanap niya ang kanyang true love sa western country, which is America, Mrs. Syra. So, Mrs. Syra, here's my questions for you. What do you think or how socialization shape your self-concept? Siyempre, hirap kasi migration. Kung lalo nakapunta ka sa ibang abroad or sa abroad, syempre iba yung nakagis mo ng salita, and then bigla kang nag-migrate sa ibang bansa, napakahirap nga yun, yung Syra. Siyempre, napakahirap mag-adjust Oo naman. sa cultural, sa pagdating sa mga cultural, sa mga ginagawa ng mga tao sa bansa. Like, siyempre, Filipino ko, paano ko na-receive yung pag-socialize ko sa ibang tao, which is medyo challenging kasi, siyempre, tulad sa Pilipinas din na naman, meron din tayong iba't ibang religion, kaya nagiging sensitive din yung mga tao kasi syempre nire-respect natin yung mga kung ano yung religion nila. Bawal tayo syempre iniwasan natin makasakit ng damdamin. Sa pag-socialize naman sa work or workplace, parang mas pina-priority nila yung private, parang more on nag-aano sila sa pagiging private, gano'n. So, parang pag nagtanong ka ng magkano ba yung sahod mo, ganyan. So, parang medyo na-off sila, ganyan. So, kailangan mo siyang matutunan at mapag-aralan kung ano yung parang i-observe mo yung mga ginagawa nila para matutunan mo, maisabuhay mo at palagi mong matandaan yun. So, syempre may anak ako, parang pag pumupunta ako sa school, ito nga pala, meron silang schedule na, parang wala silang aral-aral, gano'n. Parang pina-priority nila yung nakipag-socialize
ng mga bata. So, bata pa lang talaga, mas priority na nila yung pag-socialize na parang hindi natin nakikita sa Philippines. Gano'n. Lang sa'yo, no, Ma'am Syra. Medyo curious lang kasi ako kasi meron akong kamag-anak din na nakatira sa Amerika. No? Totoo ba na mas nagiging independent ang isang individual sa western part of the world kapag halating na sila sa legal age? Yes. Super mapapansin mo yon when it comes sa mga mga teenager. So, kapag pag tumunto ka ng parang mga teenager, ganyan, Mga 18 ba yan? 18? mas mababa pa sa independent. Sobra naman palang independent. Parang nag-support na sila, parang humihiwalay na talaga sila sa mga magulang nila. Kaya kahit anong gawin nila, kahit anong sabihin nila, parang part lang yun ng freedom nila. Tapos, ayun nga, sinabi ko na mula bata pa lang, pinapractice na nila yung yung mga socialization nila sa mga ibang tao kasi diba sa ibang bansa din naman maraming din naman silang religion, ganyan. So sinasabi mo, no, Miss Syra, na yung bansang kinabibilangan mo ngayon, mas independent sila, kumbaga, Yes. mas pinaninindigan nila yung salitang autonomy. Yes. Kung saan siguro nabubuhan nila din yung mga ganyang kaugalian dahil nga na simula pagkabata sila, nahuhubog na sila ng mga magulang nila or naiyahanda na sila ng mga magulang nila na pagdating sa ganitong edad, Yes. kailangan nakapag ka na. So ibang-iba pala, no? Dito sa nakabis Kasi, para hindi sila parang individualism over collectivism talaga sila. So in Yes. summary, mas na-emphasize or mas na-highlight yung individualism over collectivism. So maraming salamat sa iyo, no, Miss Syra. So let's proceed to our next guest, Miss Hannah, right? Sabi ng writer namin, isa ka daw volunteer sa Africa, tama po ba? Miss Hannah, same question as Mrs. Syra. How socialization shaped your self-concept? So, yung pakikipag-socialize as a teacher sa mga estudyante na hindi mo ka-kultura, it's actually challenging. Language pa lang, right? Yes, language. Bago ako pumunta sa Africa, I have to learn their language and it's challenging. Tapos, parang nakakakaba din na baka magkamali ka sa wordings, gano'n. Kasi it's Yes. Excuse me po, Miss Hannah. Nagigits kita kasi nga di ba meron tayong sinasabi na parang nagre-reflect tayo sa sarili natin base sa kung paano tayo i-judge ng mga tao sa paligid natin. So, naiintindihan naman kita dyan na careful ka sa mga salita na pwede mong bitawan o ituro sa mga estudyante mo. So, continue. Totoo yan. Parang kailangan mong pag-isipan muna yung mga ibibitaw mong mga salita. Pero along the way naman, nakikita ko na yung mga estudyante ko parang nakaka-reward, parang it's rewarding if you think na nasa-share ko yung knowledge ko sa kanila. Pero paano niyo po na-overcome yung culture shock na tinatawag yung pagdating niyo sa Africa? Unlike sa ibang bansa, no? Pero feeling ko kasi parehas lang, same lang ng Filipino culture and yung Uganda culture. Din sila family-oriented, ganon, and then they have religions like Catholic, Islam, and parang katulad din sa atin. So, hindi ko talaga I don't find myself na nahihirapan sa pagkakaroon ng sa pakikipag-socialize, sa pag-a-adapt ng culture nila. It's the language talaga. Ang galing pala, no? Pero mo, dalawang guest pa lang ang nakakausap ko pero nakikita na yung pagkakaiba. Yung naunang guest, Mrs. Syra, nabanggit niya na mas na-emphasize daw yung individualistic
sa western countries. While sa inyo naman is mas na-emphasize yung pagiging collectivist ng mga tao dahil nga gaya ng sabi nyo kanina, they are family-oriented and they are comfortable to live with their families and loved ones. So maraming salamat po, Miss Hannah. So let's proceed to our next guest, Miss Miss Ara. So si Miss Ara nga po pala, no, siya po ay isang OFW at ngayon nandito siya para ibahagi kung paano ba naapektuhan ng socialization para mahubog ang kanyang konsepto bilang isang tao. So sige po, Miss Ara. For me, nahuhugot yung pagkatao ko doon. Nandun ako sa ibang bansa or sa pagiging independent na tao. Independent. Yeah. Then, especially, lalo na pag na-homesick ka sa family mo, mas lalo mong, siyempre, nag-miss mo yung family mo. Then, through, messenger or call lang talaga ang way para makapag-usap. Pero ano po, additional question po, bakit niyo po ba naisip mag-OFW? Hindi po ba kayo nag-isip o hindi po ba kayo nagdalawang isip na pwede naman ako makahanap ng trabaho dito, ayoko pumunta sa abroad kasi baka hindi silang maintindihan or baka mamiss ko yung pamilya ko or baka may mangyari sa akin hindi maganda doon. Ano po ba yung purpose niyo? Ba't kayo nagpunta ng abroad para magtrabaho? For me, ang purpose ko, para yun sa future namin ng family. Then, siyempre, bago ka pumunta dun sa ibang bansa, kailangan mo rin kahit paano aralin yung language nila, which is Mandarin. Na different variety siya ng Chinese. Then, siyempre, unang punta ko dun sa Singapore is, kailangan mo talagang makibagay sa mga. Especially yung Singapore is isa sa pinakamalinis na country. Then, fun fact lang dun sa Singapore is, done yung pag-chewing down sa kanila. Then, ayun, sa pakikipag-socialize sa ibang tao, ayun, dun din, nahuhugot ko kung paano sila, naiibagay ko kung anong klase sila o paano kung magkibagay sa ibang tao, kung ganito ba sila kung yung sa pag-uugali nila, binabagay ko rin na hindi sila makukupat. So, ang galing lang, no, Miss Ara, parang din pala mas na-emphasize natin na yung purpose mo na hinahanap para makapag-provide. So, through that, no, pwede natin masabi na you are in a stage of generativity. Yes. Kasi naghahanap ka ng purpose mo sa buhay kung paano ka makakapag-provide through going abroad, doing some job, to provide for your family. No? Ang galing lang kasi may mga tao pala talaga na hindi sila kontento or kailangan nilang maghanap ng iba pang bagay or ibang trabaho para lang makapag-provide para sa pamilya. So, ang galing lang, no? Generativity, collectivist, individualism. Wow! Connect lahat! Next, proceed to our next, last but not the least, no? Mr. Chris, which is belong to an indigenous group of people. Bagyo po ba, Mr. Chris? Yes. So, Mr. Chris, kaya nga po ng panahon sa nila, no? How socialization shape your self-concept? Sa akin, bilang sa pagyaw na pinira sa trigo namin. Siyempre, napaka-challenging pag-socialization ka sa ibang lugar na hindi mo na o sabihin natin, hindi mo nakasunod. So, tama kasi nga, di ba, ibang-iba yung pamumuhay niya, di ba, kayo mga kadyang sa isla daw kayo nakatira, tama po ba? Ibang-iba yung nakagis na yung buhay sa isla, tapos dito sa syudad. So, paano niyo po na-overcome na ma-adapt yung culture namin dito? Paano po kayo nakapag-socialize? Paano niyo po ba sinimulan? Sa akin, siyempre napakahirap. Hindi mo alam yung sinasabi nila, hindi mo alam basic learning na dapat mo malaman na pagsusunod, pagbabasa, hindi ka marunong na hindi mo nakasanayan o hindi mo nagagawa yun sa trigo mo. Sa akin lang, dahil sa pag-socialize ko sa ibang culture o sa ibang tao na
na-notice ko na kailangan ko palang makapag-socialize para maka-adapt ako ng new knowledge para pagsusulat, pagbabasa, and yung iba pa na hindi ko nakasanayan before. So, ang galing lang no, Mr. Chris, no? Parang dito sinasabi mo na ang laking tulong sa'yo nung socialization simula nung bumaba ka mula sa isla nyo hanggang sa nakarating ka dito sa syudad, kapag-aral. So, sinasabi mo na natulong pakikipag-socialize or pakikisalamuha sa mga tao ang siyang naging dahilan upang ikay lalong makugo bilang isang tao. So, paano mo naman masasabi na yung socialization ay susi para mas makugod natin ang sarili? Para sa akin, ang susi talaga yung socialization para mahubog yung ating sarili. Kasi kung hindi ka makipag-socialize sa iba, hindi mo magagawa yung dapat na magagawa mo. Yan, sa ano, kung mag-adapt ka ng new learning, hindi mo magagawa yun kasi hindi ka marunong makipag-socialize. Hindi ka makakawala sa tinatawag na Kawawaan. kawawaan. Kumbaga, mag-i-stay ka lang doon, hindi ka Hindi mag-i-improve. hindi kumbaga. mag-improve. Susi talaga ang socialization, lalo na sa aming indigenous people na hindi marunong sa nakasanayan ng iba. Marisabi ko na susi talaga ang socialization para sa lahat. Okay, so thank you, Mr. Chris, Mrs. Syra, Miss Hannah, and Miss Ara. So to sum up na lang no, this interview, no? So dito makikita natin talaga na yung socialization ay may malaking impact para mahubog tayo bilang isang tao. Maraming salamat po, Mr. Chris, Miss Ara, Miss Hannah, and Miss Syra. So once again po, maraming salamat po. At tayo na po yung magpaalam sa Paco Talks! So guys, natapos niyo ba yung Paco Talks na ni-review, na pinanood nating video, and grabe talaga, pinakita talaga doon sa mga na-interview nung Kung paano Yes. nila na-adapt yung ganong environment. yes. Ano yung kinagisnan nila, kung ano yung mga challenges nila doon. And alam mo na yung pag-adapt nung culture ng ibang tao, purposive siya. Hindi minsan, alam mo, Hindi siya, ano, yes. Alam mo yung sa may teacher kay Hannah, oh, na syempre, inaral niya muna yung kultura nung isang place bago siya pumunta. magturo, Yes. mag-volunteer. And, may dadagdag ka pa ba, Ellie? Ang natutunan natin sa video na yun ay kung paano nila na-enhance yung knowledge nila sa pakikisalamuha. Kung paano nila nalalaman yung concept ng isang environment sa pakikisalamuha nila sa iba't ibang lingwahe, karanasan, at iba't ibang places, mga different culture. Sa pamaraan na yun, nagkaroon sila ng knowledge para maabot yung mga pangarap nila, yung makilala nila yung sarili nila at may apply nila sa sarili nila yung mga bagay na gawain sa iba't ibang bagay. Alam mo, dahil dun sa may Paco Talks, mas na-enhance yung knowledge ko about how socialization talaga works talaga. affect a self-concept talaga. So, ayun guys, sana may natutunan din kayo sa vlog namin, and yun lang. Yun lang. Bye!